Isang linggo nang nananatili ang mga bida sa isla dahil sa malakas na agos ng dagat. Pinapanood ni Pikachu ang hampas ng alon habang nag-aalala naman si Ash na baka tumanda na sila sa islang iyon. Umaasa si Misty na mali si Ash dahil kung hindi ay mauubusan sila ng pagkain para sa kanilang sarili at sa kanilang mga Pokemon. Sinabi ni Tracy na huwag mag-alala para sa mga Pokemon dahil maraming halaman sa isla na paboritong kainin ng mga Pokemon. Nang bunutin ni Tracy ang mga bulaklak, lumabas ang isang batang lalaki na galit na galit. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Galzar, ang pinakamagaling na grass-type trainer, at nainis nang malaman na gagamitin ni Tracy ang mga bulaklak bilang pakain sa Pokemon. Naghamon ng laban si Galzar at habang sinusubukan siyang pakalmahin ni Ash, tinawag niyang duwag si Ash kaya tinanggap nito ang kanyang hamon. Inilabas ni Galzar ang kanyang Gloom at balak sanang ilabas ni Ash si Charizard, pero si Squirtle ang lumabas sa hindi malamang dahilan. Gumamit si Squirtle ng water gun, pero hindi nasaktan ng Gloom, pinagalitan ni Misty si Ash dahil parang diniligan lang niya ang isang with Pokemon. Dahil sa gutom, hindi makapag-isip ng maayos si Ash. Sinubukan niyang muling ilabas si Charizard, pero nalaglag ang kanyang Pokeball sa bato at si Snorlax ang lumabas habang natutulog. Hindi na maibalik ni Ash si Snorlax sa loob dahil nasira ang Pokeball nito. Inatake ng Gloom si Snorlax gamit ang Solar Beam, dahilan upang magising ito. Sa halip na lumaban, sinubukang kainin ni Snorlax ang Gloom, kaya pinabalik ito ni Galzar, pero dahil dito ay kinain na lang ni Snorlax ang mga bulaklak sa ulo ni Galzar at ang pagkain sa kanyang bag. Umiyak si Galzar at sinabi na uuwi na siya dahil ayaw niyang makain ng Pokemon. Nang sabihin ni Ash na kailangan niyang dalhin si Snorlax sa Pokemon Center, mapang-asar na sinabi ni Galzar na ang Pokemon Center ay nasa kabilang panig pa ng bundok bago tumakbo paalis. Dahil sa bigat ni Snorlax, halos imposible itong dalhin sa bundok. Sinubukan nilang gumamit ng mga lubid at troso, pero napagod agad sila. Nagkaroon ng ideya si Tracy na akitin si Snorlax gamit ang prutas, pero kinain lang ito ni Snorlax sa isang iglap. Dahil dito, naisip ni Misty na kailangan nila ng lure o pain. Pinagsuot nila si Ash ng costume na mukhang isang malaking prutas, isang bagay na pinagtawanan ni na Misty at Tracy. Dahil sa pag-aakalang pagkain si Ash, sinundan siya ni Snorlax paakyat ng bundok. Nakarating sila sa tuktok, pero nang mahuli ni Snorlax si Ash at matikman ito, hindi siya nasiyahan at natulog na lang ulit. Gumawa sila ng balsa para makadaan sa ilog, pero nahulog sila sa isang malaking talon. Akala ng mga bida ay malalim ang tubig at labis na nagpanik, pero dumating si Galzar at sinabihan silang tumayo. Muli silang gumamit ng mga troso para dalhin si Snorlax hanggang sa Pokemon Center. Nang makarating sila sa Pokemon Center, nalaman nilang wala ring pagkain doon dahil hindi pa nakakarating ang mga shipment. Biglang lumabas si Nurse Joy at masayang ibinalita na paparating na ang package mula sa isang eroplano na ikinatuwa ng lahat. Nakita ng Team Rocket ang package na inihulog ng eroplano sa ere at kinuha ito ni Meowth gamit ang isang robot. Gusto ng Team Rocket na ipalit ang pagkain para kay Pikachu at ang ibang mga trainer ay muntik ng pumayag. Pinagtanggol ni Galzar si Pikachu at sinabing hindi dapat isakripisyo ang isang Pokemon para lang sa pagkain. Humanga ang mga bida sa kabutihang loob ni Galzar sa kabila ng pagiging masungit nito noong una. Dahil dito, hinamon na lang ng Team Rocket si Ash na talunin ang robot ni Meowth para makuha ang pagkain. Nagkaroon ng laban sa pagitan ni Pikachu at ng robot ni Meowth. Tinanggap ni Ash ang hamon, pero hindi pala tinatabla ng kuryente ang robot dahil ang kuryente ay direktang napupunta sa lupa, kaya nahirapan si Pikachu. Habang nasa panganib si Pikachu, biglang yumanig ang lupa at lumitaw si Snorlax na may galit sa kanyang mga mata. Inatake ni Meowth si Snorlax gamit ang matalim na kuko ng kanyang robot, pero hindi niya ito matamaan dahil mahusay itong umiwas. Nagpakawala si Meowth ng Skull Bash missile, pero tumalbog lang ito kay Snorlax. Aksidenteng napindot ni Meowth ang eject button at tumalsik siya sa tiyan ni Snorlax, at itinapon naman siya ni Snorlax kina Jessie at James. Sa huli, ginamit ni Snorlax ang kanyang Hyper Beam at pinatalsik ang Team Rocket sa langit. Akala ni Ash ay iniligtas siya ni Snorlax dahil sa pagmamahal, pero nilampasan lang siya nito para kumain ng marami sa Pokemon food na nasa package bago muling matulog. Matapos maayos ang Pokeball, naibalik na rin si Snorlax sa loob nito. Sinabi ni Galzar kay Ash na matapang siya dahil nilabanan niya si Meowth bilang robot, at sana balang araw ay makapaglaban silang muli. Nagkamayan sina Ash at Galzar bilang tanda ng pagkakaibigan, pagkatapos ay nagpatuloy na ang mga bida sa kanilang paglalakbay sakay ni Lapras. Dumating ang mga bida sa Kumquat Island, kung saan nakatakdang hamunin ni Ash ang huling gym leader. Nagbiro sina Tracy at Misty na ayos lang kahit mabigo si Ash dahil mananatili naman sila sa magandang lugar. Sumama ang loob ni Ash dahil walang tiwala sa kanya ang kanyang mga kasama, at sinabi na lang na papatunayan nila ni Pikachu ang kanilang sarili.
Sa pantalan, may isang babae na sumisigaw ng malakas para ialok ang kanyang hotel sa mga turista. Nakita ng babaeng nag-aalok ng hotel si Ash at sinabing ito ang kanyang anak. Tumakbo siya at niyakap si Ash ng buong puso. Sumagot si Ash na hindi niya ito kilala, na ikinalungkot ng babae, kaya lalo pa nitong niyakap si Ash ng mahigpit. Sinabi ni Ash na mayroon na siyang ina at hindi ito ang babae. Humingi ng paumanhin ng babae sa pag-aakalang si Ash ang kanyang anak na si Travis. Naalala niya ang araw na umalis si Travis kasama ang Pikachu nito sa kagustuhang maging isang Pokemon Master. Masayang sinabi ni Ash na gusto niya rin maging Pokemon Master. Biglang lumitaw ang isang higanteng Robo-Rhydon dahil gusto ng Team Rocket na makuha si Pikachu. Sina Arbok at Lickitung ay tumatakbo sa isang truck para paandarin ang robot. Nagutos si Jessie ng Hyper Beam pero smog ang ginamit ni Weezing dahil hindi pala ito tinuruan ng ganoong atake ni James. Gayunpaman, ikinatuwa na rin ni Jessie ang paggamit ni Weezing ng smog dahil nagdudulot ito ng malaking gulo sa mga tao. Sinabihan sila ni Ash na tumigil dahil hindi makatarungan ang manakit ng mga inosenteng tao. Sinabi ni Jessie na natural lang na hindi ito makatarungan at pinagamit kay Arbok ang Poison Sting. Inilabas ng babae ang kanyang Alakazam na gumamit ng Reflect para protektahan si Ash. Inutusan ng babae ang Team Rocket na umalis at huwag nang bumalik. Sinabihan ni Jessie ang babae na umalis at tinawag itong Lola, pero sinabi ni Misty kay Jessie na hindi niya dapat itong tawaging Lola, at tinawag naman si Jessie na matandang mangkukulam na ikinagalit nito. Inisip ni na James at Meowth na eksperto si Jessie sa edad, hindi tulad ng paslit, ngunit lalong nagalit si Jessie. Sinabi ni Ash sa babae na kaya na nilang asikasuhin ng Team Rocket, ngunit sumagot ang babae na dapat ang isang miyembro ng Orange Crew ang umaasikaso sa mga ganitong bagay, na ikinagulat ni Ash nang malaman na siya ang gym leader. Gumamit si Weezing ng smog, ngunit umiwas ang babae at si Ash, habang gumamit naman si Alakazam ng Psychic para isara ang bibig ng Robo-Rhydon, na naging sanhi ng pag-ubo ng Team Rocket sa smog ni Weezing na nasa loob ng robot. Inilabas ni Ash si Charizard na gumamit ng takedown sa robot. Hindi sinasadyang napindot ni James ang isang buton na naging sanhi ng paggamit ni Arbok ng acid na nakasunog ng butas sa tiyan ng robot. Inatake ni Charizard ang butas gamit ang flamethrower na nagpatalsik sa Team Rocket. Humanga ang babae sa galing ni Ash. Hinamon ni Ash sa isang laban ng babae at tinanggap naman ito ng babae, bagaman nangako itong hindi niya pagbibigyan si Ash. Dinala ng babae ang mga bida sa isang hotel kung saan matatagpuan din ang gym. Naisip ni Tracy na ito ay isang magandang kombinasyon dahil magkakaroon si Ash ng laban at sila naman ay makakapag-relax. Inutusan ng babae ang kanyang mga tauhan na maghanda ng kwarto para sa kanilang mga panauhin. Pagkatapos nun ay dinala na ng babae ang mga bida sa battlefield. Ang babae na si Luana ay sinabi kay Ash na magkakaroon sila ng double Pokemon battle kung saan matatalo ang isang koponan kapag hindi na kayang lumaban ng isa sa dalawang Pokemon nito. Nakita ni Tracy na medyo katulad ito ng tennis. Sinabi ni Ash na kampante siyang mananalo siya dahil may tiwala siya sa lakas ng kanyang mga Pokemon at sa kanyang sarili. Binatukan siya ni Luana at sinabing ang ganitong pag-uugali ang nagpapanatili sa isang trainer sa tamang kondisyon. Sinabi ni Luana na bukas pa ang laban, ngunit pinahihintulutan niya silang gamitin ang hotel ng libre. Habang naliligo, iniisip ni Ash kung anong Pokemon ang kanyang gagamitin. Sinabi ni Tracy na maaaring Alakazam ang gamitin ni Luana, kaya inisip ni Ash na isang ghost o bug type na Pokemon ang dapat tumalo rito. Sinabi ni Misty na dahil wala siya ng kahit alin sa mga iyon, nasa mainit na tubig siya, isang biro dahil nasa hot tub sila. Sobrang uminit nga ang katawan ni Ash at nawala ng malay. Iniahon siya ni na Misty at Tracy para lumamig. Kinabukasan, nagharap na sa laban sina Ash at Luana. Dahil ito ay isang double battle, inilabas ni Luana sina Alakazam at Marowak, habang pinili naman ni Ash sina Pikachu at Charizard para labanan sila, sa pag-aakalang gagana ang kanyang kombinasyon. Gayunpaman, hindi pa man nag-uumpisa ang laban ay nag-away na agad sina Pikachu at Charizard. Nang magsimula ang laban, walang ingat na gumamit ng flamethrower si Charizard kaya nasunog nito ang buntot ni Pikachu. Susubukan sanang i-tackle ni Charizard si Alakazam, ngunit pinigilan siya ng psychic nito. Inutusan ni Ash si Pikachu na tulungan si Charizard pero imbes na tulungan ay kinuryente pa ito ni Pikachu gamit ang Thunder Shock. Sinabi ni Luana kay Ash na dapat magtrabaho ang kanyang mga Pokemon bilang isang team. Inatake ni Marowak si Charizard gamit ang Bone Mirang habang ibinagsak naman ni Alakazam si Charizard sa lupa gamit ang Psychic Attack. Sinabi ni Ash kay Pikachu na kapag napabagsak si Charizard ay matatalo sila, kaya kailangan niya itong tulungan. Kinuryente ni Pikachu si Alakazam para matigil ang psychic attack nito. Pinatalsik ni Marowak si Pikachu gamit ang Body Slam, pero sinalo ito ni Charizard ng pakpak.
Inutusan ni Ash si Pikachu na sumakay sa likod ni Charizard, at sa ganitong paraan ay madali nilang naiwasan ang bone mirror ni Marowak. Inutusan ni Luana si Alakazam na gumamit ng Hyper Beam, pero sa huling sandali ay inutusan ni Ash si Charizard na lumipad pa itaas at biglang tinamaan si Alakazam nang bumalik na bone mirror ni Marowak. Ang Hyper Beam naman ay tumama kay Marowak, kaya parehong bumagsak sina Marowak at Alakazam. Niyakap ni Ash sina Charizard at Pikachu para sa tagumpay, habang binati naman siya nina Tracy at Misty sa magandang laban na ito. Lumapit si Luana kay Ash at ibinigay ang Jade Star Badge. Final badge, the Jade Star! Big Pikachu! Sinabi ni Luana kay Ash na maaari na siyang makipagkumpetensya sa Orange League. Para makuha ang honorary trophy, kailangan niyang talunin ang head leader, ang pinakamagaling na trainer sa league. Tinanong siya ni Misty kung may pag-asa ba si Ash na matalo ang head leader, at sumagot si Luana na kung magtutulungan sila ng kanyang mga Pokemon, tiyak na makakaya niya. Sa kanilang pag-alis, sinabi ni Luana kay Ash na kung makita man niya ang kanyang anak, sabihin niya dito na namimiss siya ng kanyang ina. Nangako si Ash na gagawin niya ito, at umalis na sila sakay ni Lapras. Samantala, depressed ang Team Rocket dahil nawasak nila ang robot ng kanilang boss at nagpaplano kung ano ang susunod nilang gagawin.